Hi mga Tagalupa! It's me, your Binibini. Ngayong araw nga ay nandito tayo, ay gabi na pala. Ngayong gabi nga ay nandito tayo sa Baguio City, Philippines. Nakikita niyo na siguro kung sino yung pinunta ko dito. Isa siya sa maraming dahilan kung bakit maraming gustong pumunta dito sa Baguio. Lalo na dito sa Session Road. Walang iba kundi si Green Man. Simpleng daanan lang naman talaga to ng sasakyan. Pero dahil witty tayo mga Pilipino, nagawa natin siyang tourist spot dito sa Baguio. Maraming ang bilihan dito para sa mga turista. At tuwing Sunday nga ay sinasara nilang Session Road na kung saan hindi makakadaan ng kahit anong uri ng sasakyan. Dahil nga ang araw na yon ay para lamang sa mga turista. Syempre para ma-enjoy nilang pamimili at iba pang ganap dito sa Session Road. Konting lakad nga lang ay mapupunta ka na dito sa famous night market ng Baguio. Saktong 9 PM nga ay sabay-sabay nilang binubuksan or inaayos ang kanilang mga tents. Inarasan ko talaga sila guys. Saktong 9 PM talaga sila nagbukas. Tapos nga ng gabing yon ay nag-decide na ako umuwi. Syempre charot lang. Hindi naman kasi talaga Baguio ang pinunta ko dito. Dinaanan ko nga lang ang Baguio at nagstay ako doon ng isang gabi. Dahil lang agenda ko talaga for today's video ay para makita ang famous tattoo artist ng Pilipinas. Alam niyo na siguro kung sino ang tinutukoy ko. Pero totoo nga ang chismis. Ang dami mo talagang pagdadaanan bago mo siya makita. Naisip ko nga kung ganito kahirap ang pagdadaanan para makita ang tamang tao, naku, wag na lang. Charis. At dahil medyo may kamahalan ang pag-avail ng tour package, pati na rin ang pag-rent ng sasakyan sa Baguio, at yung tinatawag nilang joiners, nag-decide ako na pumunta na lang sa mga bus terminals at magtanong sa mga drivers. Syempre, tipid-tipid tayo for today's video. Char. Buti na nga lang nung gabi na nasa Baguio ako ay inisa-isa ko na yung mga bus terminals. At buti na nga lang kahit gabing-gabi na ay pinuntahan ko pa rin sila para magtanong. Dahil sobrang hirap talaga ng biyahe ko papunta sa destination ko ngayon. At napag-alaman ko nga na ang bus papuntang Bontoc ay ang D Rising Sun. Ang terminal nga nila ay hindi naman ganong kalayo sa Burnham Park ng Baguio. May mga biyahe nga silang 6:30 AM, 8 AM, 9:30 AM at 11 AM. Bakit puro umaga lang? Malayo kasi ang Baguio sa Bontoc. Nasa 6 to 7 hours ang biyahe papunta doon. At dahil mountain province nga ang pupuntahan natin, malamang ay sobrang foggy din doon. Kung hindi nga ako nagkakamali, ang pamasahe papunta doon ay 200 to 300 pesos. Pwede ka rin kasing sumakay ng van na papuntang Bontoc. Pero hindi ko na nga nagawa yun dahil puro mga bus terminals ang pinuntahan ko nung gabing nasa Baguio ako. Nakakaloka nga Mars dahil yung mga bus papunta dito ay parang huling biyahe mo na sa mundo. Yung bus nga na nasakyan ko ay nasiraan pa sa kalagitnaan ng biyahe namin. Pero nakakabilib nga ang mga bus drivers dito dahil any moment pwedeng may bumagsak na bato dyan. At kita nyo naman na sobrang kitid talaga ng daan kaya Mars, nakakaloka siya. Pero kahit hindi naging simple ang biyahe, napakasulit naman dahil ganito ang makikita mong view. Ibang-iba siya sa picture at ibang-iba siya sa personal. Dahil sobrang ganda ng mga rice terraces sa totoong buhay. Nakikita ko nga lang to sa mga chart na pinapapasa sa akin ng elementary. Tapos ngayon nakikita na siya ng mga mata ko. 6:30 AM nga ang kinuha kong bus schedule. Before 2 PM nga ay nakarating na ako sa Bontoc at sumakay ako nitong jeep papuntang Boscalan. Actually, nakita ko lang yan sa Google. Nahiya kasi ako magpicture nun, kaya yan na lang. Pero tignan nyo, parang same lang naman siya ng nasakyan ko. Another 2 hours travel time nga mula Bontoc papuntang Boscalan. Yung mga jeepney nga nila dito papuntang Boscalan ay parang 2 beses lang bumabiyahe sa isang araw. At pag bumiyahe sila, naku mare, humanda ka dahil buong barangay makakasama mo. Dahil sobrang layo nga nitong lugar na ito, sa Boscalan pa sila namamalengke. At pag namalengke sila, bultuhan mare, wala ka talagang space. Kaya wala kang choice kundi umupo sa taas. At ang pinaka natutunan ko nga dito ay bawal mag-inarte. Pero nakakamangha rin ang mga lalaking nakasabayan ko sa jeep dahil sobrang gentleman nila. Nasa 200 pesos nga pala per head ang biyahe papunta dito. At dahil Miss Congeniality nga tayo, ay nakausap tayo ng mga ale at binigyan nila tayo ng mga tips papunta kay Apo Wangod. Halos 2 hours din ang binyahe ko papunta dito. Kinausap ko nga ang driver at sabi ko ibaba niya ako sa tamang babaan dahil hindi ko talaga alam. Pagtapos nga may nakita akong police station. Akala ko nga ipapakulong ako. Ngayon pala doon talaga bumababa ang mga turista para mag-login. Pagdating nga roon ay may mga lokal na motorista ang mag-aalok sa'yo paakyat ng bundok. 20 to 30 minutes ang naging biyahe ko papunta doon at 200 pesos ang binayad ko. Akala ko nga pagtapos ng jeep ay nandun na ako, hindi pa pala. Base sa mga na-research ko mula sa mga taong galing na dito, dati raw ay wala namang motorsiklo. Literal na inaakyat at nilalakad ng mga turista sa loob ng 2 hours para lang makita si Apo Wangod. Buti na nga lang talaga meron ng motor. Kung hindi, lalakarin ko talaga to ng 2 oras. Hindi pa naman ako nakakapag-exercise, kaya mahina talagang stamina ko. Kaya hindi ko rin talaga alam bakit ginawa ko to. Nasa 25 minutes nga ang tansya ko nung hininto ako ni Kuya sa may kubo. O baka kung anong kubo ang isipin nyo. Ang kubo nga na tinutukoy ko ay ang kung saan makikita mo ang mga tour guides na lokal din at sasamahan ka umakyat papunta mismo kay Apo Wangod. At
Nasa 1,500 pesos ang bayad sa tour guide. Ang inclusions ng 1,500 na yon ay sasamahan kanilang umakyat at bumaba ng bundok. Sila na rin kasi ang magsisilbing personal assistant mo sa buong stay mo sa Apo Wangod community. Dahil malayo nga ito sa Kabiasnan, ang pagtutour guide na rin ang nagsisilbi na lang hanap buhay sa araw-araw. Ang bait nga ng tour guide na napunta sa amin dahil talagang ginawa niyang lahat para makahanap siya ng bahay na kung saan kami komportable at makakapagpahinga ng buong gabi. Bukod sa pagtutour guide, isa sa mga pinagkukuhanan nila ng hanap buhay ay yung pinapaupa nila ang kanilang mga personal na bahay para sa mga turista. Nagkakalaga ng 400 pesos per head ang pagstay sa isang bahay. Free coffee and free rice din naman yun, kaya kung iisipin mo, okay na rin. Hindi ako nagkakape pero sobrang sarap ng kapeng barako nila dito. Yung naupahan namin ay meron siyang grocery stocks na kung saan bumili kami ng dilata at yun ang inulam namin. Nga pala, naalala ko, wala talagang signal dito pero meron silang wifi. Oh, 'di ba? Kabog. Nasa 20 pesos per hour ang bayad ng wifi dito. At meron nga rin pala ritong 100 pesos na environmental fee. At finally, pagising nga namin ay maaga kami pumunta dito sa bahay ni Apo Wangod. Wala pa ngang 7:30 AM to pero sobrang dami ng taong nakapila. Yung mga nakausap ko nga, kahapon pa daw sila galing pero na-cut off sila kaya bumalik sila ngayong umaga. Nag-umpisa na nga magtattoo si Apo Wangod. Sobrang sakit nga ng naramdaman ko dito pero worth it naman nung nakita ko yung 3 dots. Napakalakas at posturang-postura pa nga si Apo. Hindi daw ata talaga siya lumalabas nang hindi naka-makeup. Syempre, kung ganito ba naman kadami ang mag-aantay sa'yo sa umaga, bakit hindi ka mag-aayos, diba? 100 pesos per dot, so 300 pesos ang nagastos ko dito. Syempre, charot lang, hindi ako yung nasa video. Nagpa-picture lang ako at 100 pesos lang ang nagastos ko. Baka kasi dito na talaga ako tumira pag nagpatattoo ako. Char. Hindi nga kami magkasundo ni Apo Wangod kung saan camera kami titingin. Pero gayon pa man, sobrang saya ng trip na to. Isa talaga to sa mga hindi ko makakalimutang travel ko. Pag nag-decide kayong pumunta dito, huwag niyong kakalimutan magdala ng tubig. Dahil after ng motor, maglalakad kayo ng 15 to 20 minutes, depende sa hingal mo. Pero ako, sobrang nahirapan ako. O paano? Kayo na mag-compute kung magkano nagastos ko, ha? This ends my journey meeting the legendary tattoo artist of the Philippines. Thank you for watching. Bye, everyone!